Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa. Yan, kamusta po? Yan, kamusta ang ating mga buhay-buhay? Medyo natagalan yata tayo, ano? Napabakante. So, yan, medyo matagal-tagal tayong hindi nagkarinigan at nakapagbalitaan. Medyo nagkaroon lang ng kaunting kaabalahan, ano? Busy-busyhan. Salamat sa Panginoon dahil po nandyan pa rin kayo na nakikinig, nanonood sa ating pong programa. So masaya po kami na makatulong sa inyo pong paglago, hopefully paglago sa inyong pananampalataya. Salamat po sa mga kamagagawa natin na nagiging kabahagi ng programang ito. Siyempre po sa ating pong masipag na presbyter ng Section 6 na talagang yan, salamat po. Salamat sir sa inyong lagi pong mga inspirasyon na pangangaral o devotion. Thank you po. Yan, so hopefully ay magawa natin uli na tayo po ay tuloy-tuloy na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Yan. So masaya po ang kami kasama po ng mga kapastoran natin dito po sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council ng Assemblies of God. So, pero hindi po ito hindi lang ito exclusive yan sa isang grupo. Ito po ay available para sa lahat at welcome po ang lahat ng mga kapatiran natin, saan man po kayo naroon, naman pong iglesia yung kinabibilangan ay welcome po kayo sa programang ito. At ayan, so kung ikaw man po ay bago pa lang sa ganitong mga programa, kung ikaw ay napadaan at dumaan sa inyo pong mga wall ang ganitong mga programa, kung ikaw ay bago pa lang ay pwede nyo po itong i-follow yung atin pong page, pwede pong i-share, comment din po kayo kung saan po kayo para makita din po namin, malaman namin kung hanggang saan yung naabot ng ating pong programa. Now please, pwede pong malaman namin, paki-comment po kung saan po kayong lugar nanonood o yan. So para po makita din po namin, at siyempre maisama sa panalangin. Yan, kung mayroon po kayong mga prayer request din, mga kahilingan, ay pwede niyo rin pong ipadala dito, i-comment para po maisama natin sa panalangin. Mas maraming nananalangin ay di mas maganda, So, bagamat yung pagtugon naman ng Diyos ay hindi sa dami ng nananalangin, hindi at least ay marami po ang nakakabalita, ang mga nangyayari sa atin, marami po ang naaabot ng ating programa o nakakapanalangin at naidudulog sa Panginoon yung atin po mga concern. Kung mayroon din po kayong mga magandang balita, mga praise report, yan, pwede niyo pong i-comment dito para po dagdag din po ng kalakasan yung sa mga sumusubaybay ng ating programa, kasabay natin sa umagang panalangin at pagbubulay. So kung hindi man po kayo umaabot o nakakaabot sa maagang programa, ay ito naman po ay pwede nating panuorin. So ito naman po ay recorded broadcast, so pwede po nating mapanood
Ayan, kahit hindi po tayo nakasabay. So hopefully, mas maganda po makasabay tayo sa umaga para yung yung paggising sa umaga ay nakapag-devotion na agad tayo, no? Gising sa umaga ay nauna natin ang Panginoon. Okay? So ayan, so salamat sa Panginoon. Yan, so medyo mahaba-haba ang aking introduction ngayon dahil medyo medyo nagka-busy-busyhan po tayo. Pero salamat sa Panginoon, nandiyan po kayo. At yung po mga magandang bagay din po na may ganitong mga programa para po yung mga ibang mga kapastoran natin ay naririnig din po natin at nababalitaan natin yung mga ministeryo, yung mga ministry na ginagampanan o ginagawa ng bawat mga iglesia. Yan, yung makikita din po natin dito, hopefully, ay magawa din po natin yung mga makita din po, may post din po natin dito yung mga programa ng bawat iglesia. Kung may tinatayo kayong mga bagong ministry, yan, so pwede po natin yang ditong i-post, i-upload para po makita ng ibang mga kapatiran, mabalita, at yun, rin po yun kalakasan din po yun sa mga nag-uumpisa pa lang ng mga gawain. Ano po? So yun, kung mayroon kayong mga mahalagang mga events sa church, ay pwede po natin ditong ipadala para po mas marami po ang makakita at makabalita, and hopefully ay maisama din sa panalangin. Okay? At malay mo makadalo din sa mga ganitong mga gawain. Okay? So yan, so salamat sa Panginoon. So dadako tayo sa salita ng Diyos sa aklat po ng Philippians. Sa biyaya ng Panginoon, hopefully ay ang atin pong tatakbuhin ng pag-aaral ay mula sa aklat ng Pilipos. Okay? So, ang pamagat po ng ating pong pag-usapan ngayon ay sa tuwing aking maaalala. Yan, sa tuwing aking maaalala. Okay? Okay. So ang sulat na ito, ay sulat po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, o sa Philippians. Okay? At usually ganito yung laging laman ng sulat ni Pablo sa kanyang mga aklat, yung tinatawag ng mga Pauline epistle, so halos ganito ang kanyang laman. Okay, so sa Philippians chapter 1 verses 3, okay, Philippians 1:3 down to 6, ganito po ang sinasabi: nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalaala ko kayo. Okay, ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y iyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Yan. Salamat sa Panginoon at pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita sa tuwing aking maaalala. Yan. Lahat naman po tayo may mga alaala, sa mga nakaraan, sa mga nangyari, at yung mga taong naaalala natin. Okay, kamusta po ba tayo? Kapag mayroon ba tayong naaalala, ano ang dating sa atin? Okay. Pag naalala ba natin yung isang bagay, isang pangyari o isang tao, tayo ba ay nagiging masaya o nalulungkot? Okay? Yan yung maaring nagiging reaksyon ng tao kapag naalala. Nakaalala mo yung nakaraan. Minsan, may mga taong minsan tutulo na lang ang luha. Minsan bigla ka na lang iiyak kasi bigla kang may naalala. Okay. So, si Pablo, sa kanyang sulat sa Pilipos, ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing
maalaala ko kayo. Yan. um, ito yung sitwasyon ni Paul, and again, no, sinulat na ito, yung Philippians, no, ay sinulat niya sa panahon na siya ay nasa bilangguan. So, siyempre, alam naman natin ang sitwasyon sa bilangguan. And, yan, so, marami din po mga account sa Biblia kung paano nabilanggo si Pablo. And siyempre hindi madali ang sitwasyon, hindi madali ang kanyang kalagayan, hindi madali yung sitwasyon niya. Siyempre nasa kulungan yan, alam naman po natin yung idea ng nasa kulungan, hindi po madali ang sitwasyon yon. Pero ang magandang bagay, sa gitna ng hindi maayos na kapaligiran sa kulungan, sa mga taong kasama niya, siyempre, noong panahon noon, hindi pa naman masyadong maganda yung mga facilities ng mga kulungan. Bagamat hindi naman crowded noon, noong panahon nila. So, pero, ito yung sitwasyon Okay, so, si Pablo, sa gitna ng ganong sitwasyon niya sa buhay, iniisip niya at nililibang niya ang kanyang sarili. Okay? At inaalala niya yung mga taong kanyang mga pinangaralan, inaalala niya yung mga taong kanyang kasama, yung mga ministeryo, yung mga ministry na kanyang ginawa, yung mga iglesia na kanyang itinindig o itinayo, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. And itong Philippians, yung mga taga-Pilipos, okay, sa tuwing siguro sa panahon ng si Pablo ay nalulungkot, siyempre, hindi naman laging masaya ang buhay, lalo na siya ay nasa kulungan. So, para sa akin sumaya, inaalala niya yung mga taga-Pilipos. Yan, so ting maaalala ko kayo. Sa tuwing maaalala niya yung mga mananampalataya sa Pilipos, siya ay nagpapasalamat. Okay? Magandang bagay po nang ito ay maging batayan natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, o kaya naman sa tuwing tayo po ay nalulungkot, sa tuwing tayo ay may mga sitwasyon na hindi magandang pinagdadaanan sa buhay, huwag na nating gatungan ng kaisipan na malulungkot na mga bagay, lalo mong gatungan yung isip natin ng mga nakaraan, ng mga pang-aapi, ng mga hindi magdudulot sa iyo ng kagaan ng pakiramdam, sa halip na, kasi kapag ang tao ay malungkot, mag-iisip pa yan ng lalo ng ikalulungkot niya sa buhay, ay lalo lang bumigat ang iyong pakiramdam. Pero si Pablo, ang kanyang ginawa, inaalala niya yung kanyang mga kapatiran sa Pilipos, at sabi niya, nagpapasalamat ako sa tuwing maaalala ko kayo. Yan. Tayo po ba? Mayroon po ba tayong mga inaalala sa buhay na nagpapasaya sa atin? Okay? O kaya naman, mas maganda na tayo bilang mga mananampalataya o individual, ay sa tuwing naaalala kaya tayo ng ating mga pastor, sa tuwing naaalala kaya tayo ng ating pamilya, sa tuwing naaalala kaya tayo ng ibang mga tao, sa palagay mo, sumasaya kaya sila sa tuwing naaalala ka nila? O nadadagdagan mo sila ng kalungkutan? So, nawa tayo magdulot ng kagalakan sa mga tao, at sa tuwing maaalala nila tayo, ay magpapasalamat sila sa Diyos. Okay? So, maging sa atin din personal, sa tuwing manalulungkot tayo,
Isip tayo ng mga taong may mga ginawa sa atin na magpapasalamat tayo sa kanila. Sa ting maalala natin sila ay nagpapasalamat tayo sa mga buhay nila na ginawa sa atin. Kung paano tayo naging ganito, kung saan tayo nakarating saan man tayo ngayon inabot o nakarating sa buhay, maalala natin yung mga taong nagpasaya sa atin. Yung mga taong pag nakita mo, pag naalala mo, magpapasalamat talaga. Okay, so sa tuwing aking maaalala, si Pablo ganon, nagpapasalamat ako sa tuwing aking maalaala. Okay, kayo kung sa tuwing maalala kaya tayo ng ibang tao, magpapasalamat din kaya sila sa Diyos dahil sa atin. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Masaya po ang aming mga puso na kayo po ay nagkarinigan uli nakapagkakumustahan. Thank you po ng marami. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na anuman po ang aming mga pinagdadaanan sa buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na maalala namin yung mga taong tumulong sa amin, mga taong gumabay sa amin, at lubos kami na magpapasalamat at patuloy na magpapasalamat sa inyo dahil sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po sa mga taong tumulong sa amin. Salamat po sa mga taong gumabay sa amin. Salamat po sa mga taong sumuporta sa amin sa panahon ng aming pangangailangan, sa panahon ng aming kawalan, sa panahon ng hindi namin alam kung saan kami pupunta. Salamat po sa mga taong ginamit mo para kami ay dalihin sa katotohanan, madala sa tama, magabayan ng tama at masuportahan. Panginoon, salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat din po dahil kayo ay napakabuti sa amin at hindi mo kami pinababayaan. Dalahin ko po na samahan mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mong tugunin ang aming mga pangangailangan. Patuloy mong samahan at katagpuin ang lahat ng aming pong mga panalangin. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo. Ano man po ang kalagayan ng bawat isa sa amin, ng mga kapatid po namin ang mayroon may masakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan ay dumaloy, ang kapangyarihan ng kagalingan ay dumaloy sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Salamat po ng marami sa inyo lahat ng papuri at paglawalhati. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. God bless us all and ingat po tayo palagi.